Morning po or good afternoon na mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is June 17, 2026 na tayo ngayon ay papunta dyan sa may Science Hub, Campus Avenue, McKinley Hills, Cyber Park, Western Bicutan, Taguig. At dadalhin po natin sa may Paco Asia Plumbing, sa may Barangay 676 Sampaloc, Manila po yan. Sa may Paco po yan, Manila. Okay, so magbabalik po tayo mamaya unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamayang unti pag nakuha na po natin sila. Ito yan. Mga kalabuhan sa buhay na gusto yung bigyang linaw, gano'n. Mga walang direksyon, ang direksyon, padala nyo na po. Kaya yung tinta. Hindi ako, hindi mo sasakay tinta. Tinta like punches. Tandaan mo pa. Ano yung boses ni Obasa? In 80 meters, turn left onto Upper McKinley Road. Alam natin, galing tayo, nasakop tayo ng mga Kastila. At nanggaling In 40 meters, turn left. prinsipyo na yun doon sa lahat ay pag-aari ng corona, lahat ay pag-aari ng trono ng hari, na i-translate yan nung nagkaroon tayo ng democratic government na as a general rule, partner, lahat ay pag-aari ng gobyerno. Oo, yan ang ibig sabihin ng Regalian Doctrine. At nandyan yan sa ating konstitusyon. Lahat halimbawa, lalahatin In natin 200 lahat ng meters, forest turn left at the traffic Oo, light. kanila. sa gobyerno yan. Walang pwede kahit na nagtayo ka na dyan, kahit gaano katagal na dyan, hindi Oo. yan magiging sa'yo. Lahat ng beach, hawak nila ng gobyerno. Gobyerno, oo. Okay? Oo, tama, So, tama. mula doon, ito pa yung mga exceptions, partner. Siyempre, bago pa, alimbawa, mayroong In mga 100 lupa meters, turn na left mayroong at the titulo. traffic light. Siyempre, hindi yan pwedeng sabihin na yan ay pag-aari ng gobyerno. Kasi nga, yung ating Torrens title, yung Property Registration Decree ng Pilipinas, kaya ka mayroong titulo, yan ang patunay na yan ay privately owned lot. So, hindi yan sakop ng Regalian Doctrine. Private property, exempted. May isa pa. Bukod doon, andyan din sa ating konstitusyon yung pagkilala sa tinatawag nating mga ancestral lands at ancestral domains. So, yan yung mga lupang ninuno ng mga indigenous people. Okay. At alam natin sa Pilipinas, marami po yan, yung ating mga kapatid na katutubo. At meron kasi partner, 1935 case, yung Carino case, na naging tinatawag na natin ngayon na Carino Doctrine, na nagsasabi na itong mga lupang ninuno ng ating mga, kasi tandaan natin yung ating mga kapatid na katutubo, nandyan na sila, occupied na nila yung kanilang lupa even before the Spaniards came. So, ang sinasabi ng Korte Suprema doon, yung kanilang lupa ay never naging pag-aari ng hari ng Espanya Okay. or ng gobyerno. Kung kaya nga, ang ating konstitusyon, kinikilala yung karapatan na yun ng ating mga katutubong kapatid. Pero ano nang kinalaman yan ngayon doon sa beach? Balik tayo dun sa nanganak na lupa. So ang mabilis na sagot doon sa nag-post, hindi mo pwedeng angkinin at hindi mo pwedeng applyan ng pagpapatitulo ang shoreline or ang beach. Bakit po? Kasi under the Regalian Doctrine, according to the Constitution, lahat ng beach ay publicly owned. Ibig sabihin, pag-aari ng Estado, pag-aari ng gobyerno, pag-aari ng Republic of the Philippines. Natural beaches, pero mga man-made. Okay, yung mga man-made, tignan natin. Ano ba ibig sabihin ng man-made? Halimbawa, Continue on Kasi Alton nagawa Avenue for kayo 2 ng bayuhan kilometers. dyan sa may area ng West Philippines eh. Mga ganun, di ba? Parang ibang usapan issue yun, ito, no? partner. Pero Hindi pinag-uusapan
dapat dito yung reclamation. Kasi, tandaan natin, okay. mayroong mga sets of provisions kasi hindi lamang siya iisa. At yan, susubukan po natin unti-unti kasi hindi natin kaya cover. Halimbawa, partner, ang iyong property, shout out sa mga maraming lupa dyan. Tama na lang natin sa pangalang life. Noel Del Prado. Halimbawa, doon ba sa lupa mo, merong ilog? Okay, tandaan natin ha, sa'yo yung lupa, pero yung ilog, under the regalia doctrine, hindi sa'yo. Gobyerno. Gobyerno. All water ay sa gobyerno. Pag sinabi natin yung Continue river, straight in this that traffic light. includes the riverbed. Okay. And the water sa ibabaw Yung ng reclamation. hindi pwede. Ah. Okay, so ano yung isang legal na paraan na ma-acquire mo legally? Meron tayong tinatawag under the civil code, yung tinatawag nating accretion. Yung Okay. accretion, by definition, Article 461 ng civil code, yan yung unti-unti, dahan-dahang deposito ng lupa. Siyempre, di ba yung ilog, Oo. merong, hindi lang naman tubig yan, merong yung sediments, yung Tama, mga tama. maliliit na o mga bato na unti-unti nadadagdag kasi Nadadagdag saan? nadadagdag dun sa lupa mo. Kasi Okay. kung ikaw yung may-ari ng lupa kung saan dumadaloy yung ilog, sa'yo yung lupa, pero hindi sa'yo yung ilog. Oo. Pero sabihin na natin, halimbawa, part lupa sa kabila ng ilog at ako naman yung may-ari ng lupa sa Kabilang kabilang side. ilog. Oo. Yung natural, number one, natural dapat hindi yung pinagdag mo. Oo. Yung natural, number one, dahan-dahan, gradual, mga maraming taon, at yung tinatawag na dapat nga sabi ng Korte Suprema, imperceptible. Hindi yung pag unang tingin mo, uy, lumaki yung dagdag. Yung gradual, talaga mahabang panahon, several hundred decades ang dapat. Yun yung tinatawag na accretion. Yun, partner, under the law, nagdadagdag na unti-unti sa mahabang panahon, ang tawag doon accretion, yun ay sa'yo na. Bilang riparian owner. Ayan na naman, malaking salita. Ang ibig sabihin lang po ng riparian owner, kayo yung may-ari ng private lot, private land na nasa gilid ng ilog. So, ibig sabihin, yung tayo, kung tayo yung may-ari ng tayo yung riparian owner sa magkabilang riverbanks, pwede nating ma-acquire yung unti-unting dagdag. Pero kailangan dadaan sa prosesong papel yan. Actually, partner, kasi halimbawa, sabi nga, imperceptible. Halimbawa, sa mahabang panahon, sabihin na natin, example, just for the sake of example, 100 years, nadagdagan ka ng 1 meter. Ba yan? Na, unang paayos Pero ng papel partner, kasi yan. yun ang sinasabi. Oo. Dapat ganun ka-gradual siya. Continue Hindi straight in parang this traffic light. kahapon, Ito ang yung tingin parang mo. ito, lumindol, tapos nagdagdagan Okay, ka na ng so lupa. iba pa yun, partner, Ah, kasi unti-unti natin, accretion. Doon sa accretion, libre yung dagdag sa'yo, wala kang kailangan bayaran. Sa'yo na yun. Oo. Kasi nga, unti-unti, dahan-dahan, over hundreds of years. Hindi na mahirap i-trace eh. Pero yun, kailangan mo pa rin, partner, na i-report sa gobyerno, sa DENR. Tandaan natin na kahit na ano, Pero ang hirap na kung babanggain mo siya over the years na ano ba yung before and after. kasi partner, kung ikaw talaga yung may-ari ng lupa, meron kang titulo at merong sukat yun. So, tama. Continue at for yung 400 meters, kumbaga, then kung take meron the ka South ng Luzon listed Expressway plan, route on the right gradually over towards several Meeting. years na may dagdag, pwede mo namang ita-survey sa isang Continue geodetic straight Para in this makita. traffic para ka rin light. nag-a-apply ng pagpapatitulo sa isang untitled lot. Okay. I-a-apply mo lang siya. At, kumbaga, pag na-apply mo na yan, pero ang mahalaga dito, partner, yung report muna ng accretion. Dapat patunayan mo. Kasi nga, yung ibang matatalino, or kala nila matalino siya, dagdagan natin ng konti, di ba? Para, in effect, nire-reclaim nila yung river at yung riverbed. Pag anong sinasabi ng civil code doon, bawal yun. Hindi ka pwede mag-acquire through unnatural means. Kaya yung unang-una sa definition ng accretion, kailangan by natural process of nature. Hindi Okay. pwedeng unnatural or hindi pwedeng man-made or man-induced Okay. yung pagdadagdag. Okay. Pero yun nga, hindi rin automatic kasi unang-una kailangan mong patunayan na accretion yan. Oo. Nabili mo yung lupa, tapos after 1 year, may dagdag ka ng 2 meters. Okay. Pero Hindi yan kapanipaniwala ko na, hindi yan gradual. Pero bukod sa accretion, kasi suntok sa buwan yan, literal, mahirap po siya patunayan. So,
malabo din na may mga ganito options ang ilan sa mga kapamilya. Pero it's good to know na may mga ganito tayong mga batas about it. So ito, example, lumawak yung lupa mo dahil sa lindol. Sinabi mo kanina sa ating discussion na hindi mo pwedeng angkinin yan. Hindi agad-agad. Or- Hindi agad-agad. Pero kasi ang malinaw na sagot doon sa beach, hindi pwede yun. Kasi Bakit yung mga resort at papabayad? Ayan, partner, Ano ba? lilinawin natin yan, partner ha. Maganda ang iyong tanong, partner. Mhm. Bakit? Kasi akala nung karamihan sa atin, Na yung beach 80%. ay pwedeng angkinin. Hindi po. Okay. Pag sinabi nating beach, yung shoreline, Oo, yan tama, yung tama. mayroong buhangin. Yes. Ang pwede mong angkinin Pwede to. by private property, assuming na talagang, ano yan, na kumbaga, napatituluhan mo yan, Mhm. at yung lupa na yan, kung hindi mo man siya agad napatituluhan yan, ay alienable and disposable. Usually, pag sinabi natin alienable and disposable, agricultural land yan. So, isipin mo, partner, ito yung beach. Oo. Walang pwedeng magmayari niyan. Mhm. Yung lupa, immediately, yung contiguous, katabi ng beach, yan lang ang pwede Continue mong straight at the first traffic ariin. light. Yan yung Then, pwede in mong 100 applyan meters, take the ramp on the right. titulo, pwede mong maging private property. Pero ano ang implication nito, partner? Oo. Ang ibig sabihin, halimbawa, sa isang sikat na beach resort, di ba normally, magrerenta ka ng cottage, Tama. magrerenta ka ng room Tama. sa beachfront. Okay? At pagagamit mo na yon. Yung mga beach Enter right most operators, lane, hindi natin then sila in pwedeng 50 tawagin meters, beach take the owners kasi South walang Luzon may-ari ng Expressway beach. ramp on the right. Estado, gobyerno ang may-ari ng beach. Hindi kanila or hindi nila pwedeng i-prevent ang kahit na sino na magpunta sa beach, maglakad sa beach, mag-enjoy, mag-swimming sa beach. Okay. Pero, Kasi kung dadaan ka doon sa property nila, In Siyempre kanila 100 yun. meters, Oo. merge left pwede into nilang South Luzon i-sense of yun, Expressway. pwede ka nilang i-prevent. Pero- Pero kung di ka pa magagaling sa tubig, kahit saang beach, libre. Kasi under the Regalian Doctrine, atin lahat yan. Pag-aari yan ng Republic of the Philippines. Lahat ng citizens of the Philippines, free ang beach, free yung lipunan. Continue on South okay. Luzon Sorry Expressway ah. for 3 Ngayon na nangyayari kilometers. to, nalalaman ko ito, at nakikiliti na naman ang aking utak. Paano pag may nalunod sa beach? Eh kung may-ari ng gobyerno yan, may kinalaman sila, may liability ang Okay. gobyerno natin. Tandaan natin, kung ikaw ay nagpapatakbo, nangangasiwa ng isang beach resort, di ba? Yan ay, kumbaga, meron kang sinusupong na obligasyon. Kasi sinasabi mo, maligo kayo dito, mag-stay kayo dito. Kumbaga, hindi na nila kailangan magkasunduan. Nakasama sa kontrata natin, ligtas buhay, malusog ka pa rin paglabas mo. Pero stay dito. So, ibig sabihin kung ikaw ay nangangasiwa, operating a beach resort, responsibilidad mo kahit hindi sa'yo yung mismong beach at yung mismong dagat sa harap ng beach. Responsibilidad mo, mga customer mo. Kasi, Kliyente partner, mo. Keep left, bayad continue sila straight. para makapag-enjoy, para manatiling buhay sa pagkatapos ng kanilang duration doon sa beach na yan, partner. Okay. Napapaisip lang talaga ako sa pinag-uusapan natin ngayon, yung mga responsibilidad din. Kaya may mga coast guard ka rin nag-iikot talaga, Correct. no? Kasi gobyerno ang dapat nangangasiwa at nag-aalaga Correct. ng ating mga beach, natural na mga gubat, Correct. dagat. So, kanila responsibilidad yan. Yes, partner. So, nabanggit niyo po kanina, bago tayo mag-commercial break mga kapamilya, na hindi mo agad-agad pwede angkinin ang lupa na biglang sumulpot. Hindi yan blessing ni Lord agad sa'yo. Oo. Anong proseso para makuha mo siya? Okay, unang-una, dapat patunayan mo na yan ay natural occurrence. So, paano mo patutunayan? Ah, Mayroon ka bang picture before Yeah, and after? Oo. At sinasabi, kailangan gradual, hindi pwedeng biglaan. At dapat walang intervention ng human, walang mechanical, walang mga mason na nagtatabo ng lupa dyan. Hindi yun pwede. At syempre, kagaya ng ibang mga lupa na matagal nang nag-occupy doon in the concept of owner against the whole world, at assuming it na yan ay alienable and disposable, pwede applyan, eh pwede kang mag-apply sa DNR. Submit mo okay. yung kumbaga survey, at kumbaga a-applyan mo yung portion na yun ng lupa, at yung iba gusto nila kumbaga consolidate nila doon sa kanilang lupa na contiguous o katabi
kung ano man yung dating wala pero nandiyan na ngayon. Kasi pwede yan sa mga, kasi ang dami pa dito, partner, yung provisions, meron pang distinctions, halimbawa, between a river that is navigable, pwedeng magdaan ng bangka, pwedeng commerce, o kaya unnavigable, mabababaw. Oo, partner. So, oo. at meron pa yan, yung iba pa yung classification ng creek sa river. Pero hindi pa rin nila mas pwede mababa. activate yan. Hindi pa rin, kasi Oo. tandaan natin, lahat ng waters, internal waters, yung waters in and around the islands. At tandaan po natin, archipelago po ang buong Pilipinas. Lahat ng tubig na nakikita nyo dyan. In fact, partner, isa sa mga episodes natin dito dati sa Hello Attorney, kung merong bukal na naturally according sa iyong lupa, private property, hindi sa iyo yung tubig na yan ay pag-aari ng gobyerno. Kailangan mo mag-apply ng water rights para mapakinabangan, pagkakitaan, maibenta mo yung tubig na naturally according sa even your private property. Meron po tayong last question bago tayo mag-commercial break, mabilisan lang, partner. Si AI Alejandro, Ayan, mahirap tigsin sa iyo. ano ba yan? Sabi nga parang, paano naman po yung mga lupa na kinain ng ilog o dagat? Ayun, ibang usapan pa yan. So partner, kasi pag sa Pilipino, hindi eksakto. Pag sinabing kinain, ibig sabihin dati, hindi yan dinadaanan ng ilog. At dinadaanan na ngayon, ang bad news ko po sa inyo, di ba sabi ng Regalian Doctrine, lahat ng dinadaanan ng ilog, pati Nako! ilog, yan ay pag-aari ng gobyerno. Naging pag-aari bigla yan ng gobyerno. Pero partner, kasi minsan biglang bumaha. Di ba? Oo. Na iba. Pero after a few days, after a few months, bumalik. So hindi yan yung pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan, halimbawa yung permanent shift, whether yun ay by lindol, bagyo, etc. Pero na-answeran lang ako. Example po, lindol. Tapos bigla yung lupa biglang, yung tubig bigla umangat. Bigla, pwede lang gawin ng gobyerno. O, amin na to kasi sabi na yung lupa, yung tubig. Pero kapag pero sa baliktad na paraan, nagkakaroon sa sabi, may proseso po sana Oo, kasi partner, kasi kung walang proseso, partner, kahit dito na lang magawa. At magpaparilan yung mga tao, saan ba ito? Hindi, meron pong, Pati sa gobyerno may proseso yun. meron din, at halimbawa yung mga abandoned riverbeds, yung kagaya ng kanina, yung ilog sa gitna ng lupa natin, pag na-abandon yun, partner, atin na yun. Pwede mo nang applyan Ano yun. ibig sabihin na abandon? Kasi Nawala na yung permanent shift yung ilog. So dahil tayo yung riparian owners of the, kumbaga, immediate land nakatabi, yan, makikinabang tayo. Pero yung mga nawalan, yan, iba pang rules yan, partner. Pero bago tayo magpatuloy na mawalan ng lupa at wala na rin tayo oras. Magbibigitan po na kami sa ilang mga paalala. Magbabalik po ang hello. Attorney. Hello, Attorney sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Na-admit po ako sa hospital. Hindi na po ako makakain kasi sobrang pangihina din po. Ang dengue ay sanhi ng virus na nakukuha mula sa kagat ng lamok na Aedes aegypti. Ang mga simptomas nito ay lagnat, pagpapantad, pananakit ng katawan at kalamnan, pagkahilo at pagsusuka, at pananakit ng mga mata. Kung makakaramdam ng ilan sa mga simptomas na ito, kumonsulta ka agad sa inyong health center. Merong dengue paste upang mabilis na matugunan ang kailangan ng mga pasyente. Palagi nating gawin ang 4Ts. Taon, tamtak, tuyo at takip. Tuwing alas 4 ng hapon upang malinis ang mga posibleng mapugaran ng mga lamok. Tandaan, kung walang lamok, walang dengue. Lagi po tayong mag-ingat dahil bawat po mahalaga. Magaling, tumatagalan. Everest Appliances. Safe, ano ever best decision mo in life? Taking home with you. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving, ever best from Everest. Lumabas ko po sa Ubod-Higa, may Plemex 40 and bottles. Pero para sa ginawang kailangan agad, may Plemex
600 meters, then keep left. Malapit sa inyong basta AM, mas pinag-exciting at mas pinalakas ang programa sa ating sinuwaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mamakikigan sa DZMM Radyo Patrol sa Islanda at mapapanood sa DZMM Tanarazo. Tuwing linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa talimnan ka naman at kasunod sa programa The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes Health Incorporated at ng produktong Santos Moscow. In 100 meters, keep left. Continue for 1 kilometer. Hello, attorney. Sa DZMM. Nagbabalik po ang tambalan ng Ino del Prado. Tatagap po tayo ng ilang mahalagang report. Una, Pilipinas, masaya sa panibagong peace deal ng Iran at US. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado hatid ni Radyo Patrol, Job Garner. Job, magandang hapon. Attorney Noel, magandang hapon. Malugod na tinanggap ng Department of Foreign Affairs ang panibagong kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na pinangunahan ng Pakistan at iba pang mga bansa sa Middle East. Inuwi ng Kizli na ipapala Pakistan, Qatar, Egypt, Saudi Arabia, Turkey at iba pang mga katuwang sa pagpupulong ng dialogo at mamayapang pagresolba sa Tigalog. Ayon sa kagawaran, malaki ang naging papel o malaki ang naging epekto ng gera sa ekonomiya at pang-araw-araw na buhay ng mga tao kung saan maraming buhay ang nawala at nasirang mga infrastruktura. Mahasa naman ng Pilipinas na magbubukas ang naturang kasunduan sa tuluyang pagtigil ng gera at pagpapilitaan sa mga tarungan at ang matagalang kapayapaan sa rehiyon. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Tom Garner, DZMM. Maraming salamat, John Garner. Samantala, Pangulong Marcos Jr. bumiyahe na papuntang Russia para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Palasyo, hatid ni Radyo Patrol Christian Yusores. Christian. Liza, bumiyahe na kaninang hating gabi papuntang Kazan, Russia si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ilang opisyal ng gobyerno para dumalo sa ika-32 anibersaryo ng ASEAN-Russia Commemorative Summit. Sa departure statement, sinabi ng Pangulo na mahalaga hindi lamang para sa ASEAN, kundi pati na rin sa Pilipinas ang kanyang kauna-unahang pagbisita sa Russia. Ayon kay Marcos Jr., makabuluhan din ang kanyang biyahe sa Russia dahil kasabay nito ang ika-50 taon matapos bumisita ang kanyang ama si dating Pangulong Marcos Sr. sa Noy Soviet Union kung saan itinatag ang diplomatic relations sa Pilipinas. Bukas, June 18, nakatakda ang mga aktibidad ng summit kung saan inaasahang pag-uusapan ng mga lider ang pagtutulungan ng ASEAN at Russia sa larangan ng seguridad, kalakalan, enerhiya, food security at iba pang key area. Bilang chairman ng ASEAN, inaasahan din ni Pangulong Marcos na magkakaroon ng makabulang disputa ang summit, partikular sa pagpapalalim ng strategic partnership ng regional bloc sa Moscow na inaasahan sa pagkakapag sa kapayapaan, katasgan at pag-unlad ng rehiyon. Sentro anya ang mga talakayan ng summit sa kooperasyong pangkapayapaan at seguridad, kalakalan at investment, food and energy security, science and technology, digital transformation, edukasyon, turismo at people-to-people exchange. Nakatakda naman maganap sa isang bilateral meeting ni Pangulong Marcos at Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng summit kung saan pag-uusapan din ang seguridad sa enerhiya at pagkain. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM. Maraming salamat, Christian Yusores. Ilang mga minista ng Pales apektado ng habagat, nananawagan ng calamity fund assistance sa Department of Agriculture. Narito ang balitang kumpirmado sigurado at Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, magandang hapon. Attorney, napilitang humitungo ng pansamantala ng maliliit na mga isda sa iba't ibang lalawigan na tabing dagat dahil sa banta
kabilang lubok sa Malacaya. Delikado nila ang mga alon sa dagat, malalakas na hangin, at pagkukumpong ulan para kumalaot. Kaya naman nanawagan sila sa Department of Agriculture ng agyan na tulong sa pamamagitan ng Calamity Assistance Fund para makapagbigay ng economic relief sa mga apektadong pangingisda. Batay sa kanilang paunang monitoring kung sa Zambales. Continue straight at the first traffic light, then at the second traffic light, turn left. Dahil sa habagat ay nasa Batangas, nasa 47,000. Meron ding nasa 30,000 sa mga mangingisda sa Cavite na naapektuhan Continue for sa 500 kabuhayan. meters, then turn left onto Reno Avenue. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Nico Magsister, DZMM. Maraming salamat, Nico. Magsikat natin po mga radyo, patrol. In 300 meters, turn left at the traffic light. Kakampi mo si Liza Aquino. Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney! Partner, i-greet na natin mabilisan lang si AJ Marina Ron. Ilang araw na po siyang nanonood ngayon mula sa Pilipinas na partner. Siya yung ating pong viewer dati sa customs. Lalo mo yung mga kapatid natin doon. Siya po ay nakatira na sa mas masayang buhay. Greener pastures, partner, sa America. Hashtag sana all. Greener money rin. Greener money, dolyar, sana all talaga. Pero madaling araw na po doon. Pero lately ay nanonood siya sa MM. So maraming salamat. Salamat AJ. po. God bless you. Pwede Sama-sama na naman. po kayong puyat ni aking partner. Oo. Colonel Liza. Hindi ka nag-iisa. Partner, Ito, dami tanong dito sa ating may magandang YouTube tanong live. si Louis Oo. Pasco, which is a very rare partner. Sabi ni sabi ni Louis, inauwi na naman ako ni Liza. Paano po kung natapyasan ng lupa dahil sa lindol? Eh di kung ano na lang po bang sukat ng lupa ay yun na yung updated Oo, na kasi sukat. mahirap ito, Wawa naman ano sila. partner. Halimbawa na umangat lang, hindi ka naman talaga nabawasan. Kasi Oo. ibang usapan, partner, kung nagkaroon ng bangin bigla doon sa iyong... Pero tandaan Yun ako natin, yung mga landslide. halimbawa, yung crack na yan ay nasa loob pa rin ng iyong lupa. Walang problema. Kasi yung partner, hindi ko ma-imagine, halimbawa, ang isang lugar ay landlocked na mababawasan yung lupa mo. Di ba? Parang hindi naman dahil sa lindol, lalaki yung lupa nung sa kabila. Bigyan Hindi tumalon sa'yo, yung di ba? Or pumatong, di ba? Kasi yung Geographically, I don't o think yung, it's kumbaga yung property line at yung Oo. boundary dyan, pag sinukat mo, ganun pa rin eh. Pero, again, dapat talaga, kagaya niyan, merong extraordinary. Kasi kung imperceptible, hindi mo naman talaga makita kung gaano kaliit or gaano kalaki. Wala naman sa tingin kong problema. Pero kung halimbawa, yan ay parang naiba talaga yung landscape yan. Oo. Hingi tayo ng tulong sa mga ahensya ng pamahalaan. Ang malinaw, partner, hindi ka pwede mag-decide lang on your own. Uy, akin na to. Tapos makuran At mo. magiging sa'yo na, hindi. Kasi kung yan, halimbawa, ito pa isa, ang malinaw, halimbawa, kapag pinag-uusapan natin ay public land, kahit anong shift ng rivers, walang epekto kasi mananatiling public land, di ba? Okay. Yung kitang-kita dito, halimbawa yung nasa Make a beach, sharp right at the traffic nasa light. tabi ng ilog, nasa tabi ng mga ilog na navigable, malalaki, pwedeng dumaan ng barko, bangka, at pwede rin yung mga unnavigable rivers, yung maliliit lang talaga, pero hindi na sila singit ng creek or ng mga springs, etc. Okay. So, hindi pala maganda yung tanong ni Louie. Ang ganda pa rin. We love you, Louie. Okay. Sabi ni Sergeant Puti, kaya ako autopass ako sa real estate na malapit sa Ilog Usapa eh. Kasi nga may tendency daw for flash flood. Well, especially dito sa Pilipinas kasi medyo marami-rami pong mga pagyong dumatama sa ating katataon. So, we have to be very wise sa ating purchase, lalo na sa real Oo, estate. pero tandaan natin na hindi, siyempre delikado yung flash flood kasi pwede mo ikamatay. Pero yung flash floods na hindi naman siya nagdudulot ng permanent na reconfiguration ng flow ng river. Ibig sabihin, halimbawa bumalik, walang epekto yun kasi temporary lang. So hindi yun ang pinag-uusapan ng Safety nga lang civil yun. code o safety issue. Oo, Ay, safety issue. Si alias Nad ng Antipolo ay nasa linya na natin. May tanong siya tungkol sa deed of sale at title ng house and lot. Alias Nad, magandang hapon. Welcome to Hello Attorney with Attorney Noel and Liza Aquino.
Yes, magandang hapon po sa inyo. For 1 day lang po ako dito sa Antipolo, attorney. Ay, maraming salamat po. Go ahead po sa inyong katanungan. Dito po din ang aking partner, Liza Aquino. Go ahead, sir. Ano po kasi yung sister-in-law ko po, nakapili na isang day sa Antipolo. Hindi ko na lang po nasabihin. Okay, wag. Apo, ano po, bali dito ganyan, napayaran na ho namin yun. Yes, 2 years ago na. Ilan taon po? Sorry, hindi ko na huli. 5 years po yung 5 years ago. Fully paid. Hindi po, 5 years yung contract, pero In hindi 90 na namin meters, sinabot ng turn 5 left. years, naging 3 years na lang. Finuli pay nyo na. Pinulit Okay. na po namin. Tapos, Okay. 3 years na po, wala pa, full 3 years na fully paid. Hindi pa po namin nakukuha yung title at saka kahit anong, bidog sale man lang. Deed of sale. Naku. Opo, Wala po ba kayong, kumbaga, alam ko wala pa kayong kontrata, pero ano yung, unang-una pala, ang kausap niyo po ba ay contractor or subdivision or real estate developer? Kasi ganito po yun, may nagka-entry po sa system nilo ko. Okay. Dati empleyado siya doon sa developer niya, wala Okay. empleyado. Sa lahat ng nagkakasasa ng una, kasi yung system nilo ko, sir, nasa abroad. Okay. So ngayon, ako naman, nasa abroad din yung time na yun. Okay. Ngayon, wala siya ang nag-aasikaso yung kausap nila na nagkahinte. Eh ngayon, pati yung contract, Turn nasa right kanya, onto hindi na ako namin nakasilap yung tao. Naku. Sir So Nat. ngayon, ang problema po namin, isuan na kami ng, government ng tax media. Okay. Kita po kasi sa government, nakapakalan sa amin yung lupa, kaya hindi mo kasi pwede magbayad. Pero Sir Nat, bago po kayo bumili, hindi niyo po ba na-check kung talagang may titulo at yung nagbenta sa inyo ay siya yung registered owner, whether yan ay subdivision or real estate developer or a private person, dapat po, bago tayo nagbitiw, fully paid na po kayo, hindi niyo tiniyak kung yung binibilhan po ninyo ay yung registered owner. Po yun, attorney, yung developer ko, actually, yun. Ngayon, yung tayo na Pero Sir Nat, kasi po, yung kailangan natin malaman, yan po ba ay, yung titulo po ba ay nakapangalan doon sa developer o yan ay registered pa sa isang nakabili mula sa developer? Nakapangalan na po dun sa developer po, yung title niya. Pero bago kayo nagbitaw ng pera, Diba? Opo. nabigyan kayo ng kopya ng titulo? Wala po. Ako, mahirap po yan. Kasi kung tutuusin ninyo, kahit wala kayong titulo kung meron kayong deed of sale, Dito at po. yung deed of sale na yan ay notaryado, pwede nyo po yung panghawakan. At tandaan po natin, sa deed of sale, hindi lang Sir, dito po tayo. kasunduan, itinatali nyo yung nagbenta sa inyo, by law. Ito po ay kapag notaryado na, ibig sabihin, yan na yung effective na magka-transfer sa inyo ng Ito, ingat po agad gusto. even before nakalipat yung actual title sa inyong pangalan. So, kung pareho po kayong walang deed of sale, wala rin kayong kopya nitong titulo. So, paano po natin patutunayan? Meron po ba kayong record? Sister ninyo, meron ba siyang Meron po, attorney, actually, meron po kami monthly na pinagbabayaran. Tipo, Okay. pinapayad. Meron po, ito po yun. Tapos, nag-request po ako sa kanila doon sa developer. Kahit man lang, certification of full payment. Sa issue 1 po, Oo, dapat po. meron po siya. Yun lang po pinahawakan natin. Ngayon, ang balita po namin, actually, hindi lang naman po kami ang walang title sa In Wala po 100 kami dito meters, sa bilis. turn right onto Na Bellem wala pang Street. title na publicate na. Pero yung iba, yung mga nauna na nag-cash po, nakuha na nila. Ngayon, sabi namin, nagkaroon yata yung certificate ng problema sa kanila, nagkabimantaan yata, nagkaroon kaya naantala po yung yung pag-issue ng tapos kanila ng developer. Kaya lang, 3 years na, ang tagal na ako. Ayun, sir, na-drop na natin. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat. God bless. Paalam po.